pag-usapan muna natin yung budget. Yes. Kasi napakalaki nung deficit. Ang ibig sabihin ng deficit, mas malaki yung ginagastos kesa sa kinikita. So yung taxes natin are not enough para takpan yung ginagastos ng gobyerno. At marami pa dun nga nagli-leak dahil sa corruption. Yan sinasabi ni Secretary E.S. Ralph Recto na kailangan pa niya ng 200 billion. Oo. So para mabalanse yung siya. budget niya. Bakit may unprogram ba funds po siya sa sa budget nitong 2026 kung talaga palang kulang ng kinikita ng bayan? Ayun nga. So yung kakulangan na yun, uutangin yun. Kung hindi man dito sa mga bangko dito, sa labas. Nung previous administration, mababa yung debt to GDP natin. Kaya lang tumaas dahil nag-lockdown. Of course, they had to support the economy, no? So, nangutang sila, malaki. Pero, dapat, after the lockdown, bababa yun. Hindi bumaba eh. So, sino magbabayad niyan utang na yan? Siyempre, taxpayers pa rin. At saka yung mga kabataan ngayon. Kaya ayaw ibaba ni Secretary Recto ang VAT from 12%. Our highest in Asia. Yeah. Ayaw ibaba kahit sa 10%. Siya nag-author niyan eh. Correct. Si Vatman. Yeah, siya So nag-author kahit sa niyan, 10% ayaw po niya ibaba dahil talaga pong bagsak ang ekonomiya. Actually, so kukunin niya po sa atin, kahit tricycle driver, nagbabayad ng VAT pag bumibili siya ng gatas eh. Actually, kung tutuusin, kung walang corruption, kasyang-kasya yung tax natin. Yun. Di ba? Kaya lang dahil napakalaki ng leakage, hindi tuloy mapunuan. So, in other words, nangungutang tayo para may corruption. Para i-cover sa kanilang kakawaton. Ganon. Tapos Bisaya pa. Secretary Recto at Secretary of Finance, nangungutang po sila ng 1.7 trillion yata this year? Something like that. Sabi niya no? He needs it daw to run the government. Ang dami na nga nilang kinuha sa iba-ibang ahensya ng government eh. Kumuha sila sa PhilHealth, kumuha sila sa PDIC, kumuha sila sa iba-ibang bangko, kumuha sila sa Ginto. Ewan ko yung Ginto dapat nasa BSP yan. Kumuha sila para sa Maharlika Fund. Oo, sa Maharlika Funds. Hanggang ngayon, di natin alam kung saan napunta. Pati naman sa PhilHealth at sa PDIC, hindi rin natin alam kung saan napunta. At hindi pa nila binabalik. Hindi Kahit pa. may Supreme Court na po na ruling na ibalik na nila. Oo, hindi pa nila binabalik. Kasi itong gobyerno ni BBM wala po itong accountability na tinatawag 1.45 trillion in insertions. Wow. So, in the past 3 years. So, ako, ayoko nang masyadong isipin yan kasi sumasakit lang yung dibdib ko eh. Pero, ang iniisip ko ngayon, anong mangyayari in the next 3 years?